Noong 1977, isang horror na pelikula ang idinirect ng Batikan na direktor na si Wes Craven na sobrang ikinagulat ng mga manonood dahil sa mga brutal na eksena na hindi pa nakasanayan ng mga panahon na iyon. Ito ay ang pelikulang The Hills Have Eyes na nagkaroon pa ng modernong adaptation noong 2006 na isa sa mga pinakainabangan sa pinilakang tabing noong nasabing taon. Ito ay ang istorya ng isang pamilya na bumibiyahe sa isang lugar sa San Diego, California. Sa kalagitnaan ng biyahe ay nasira ang kanilang sasakyan na naging dahilan ng kanilang pagka-stranded sa kalagitnaan ng disyerto na napapalibutan ng mga burol o hills. At kalaunan nga ay nagimbal ang pamilya ng isa-isa silang atakihin ng mga nilalang na tila halimaw ang itsura. Ang nakakagulat dito ay ang kwento ng pelikulang ito ay ibinase sa isang tunay na pangyayari noong 16th century. At narito ang kwento. Ipinanganak si Alexander Sony na mas kilala sa palayaw na Sony Bean noong late 1500 sa Edinburgh, Scotland na nagmula sa isang mahirap na pamilya. Dahil na nga rin sa kahirapan ay natutong mabuhay sa sarili niyang paraan sa murang edad ang batang si Alexander hanggang sa makilala niya ang kanyang napangasawa na kilala lamang sa alias na Black Agnes Douglas. Noong nagpasya na magtaguyod ng sariling pamilya ang dalawa, ay napagdesisyonan nila na hindi sila mamumuhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mabigat. Kaya naman napagkasunduan nila na manirahan sa isang kuweba sa dalampasigan ng lugar na kung tawagin noon ay Ayrshire na ngayon ay parte ng Galloway Forest Park. At para masuportahan ang kanyang kabiyak ay nag-umpisa si Alexander Bean na magnakaw at pumatay sa mga sawing palad na mapapadaan malapit sa lugar. Bagamat hindi niya naman kailangang paslangin ang kanyang mga biktima upang manakawan ang mga ito, para masiguro na wala makakapag-alerto sa kinauukulan ay sinisigurado niyang patayin ang lahat ng kanyang biktima. Dead man tell no tales, ika nga. At dahil na nga din sa dumadaming biktima, upang maalis na rin ang maprosesong pagdispatcha sa mga labi, ay nag-umpisa ang mag-asawa at kanilang mga supling na kainin ang bangkay ng mga kaawa-awang nilalang. Kasabay ng pag-usad ng mga panahon ay ang hindi maiwasang paglaki ng pamilya at dumating na nga din sa punto ng kanilang pagiging lolo at lola na bunga ng pagiging mag-asawa ng kanilang mga sariling anak na nagresulta na rin sa malahalimaw na itsura ng mga ito dahil na rin sa inbreeding at cannibalism. Upang magsuportahan na rin ang lumalaking pamilya ay tinuruan ng mag-asawa ang bawat isa kung paano ang gawin ng gawain nila. Sa rurok ng kanilang karumal-dumal na gawain, ang buong 45 na kataong puwersa ng pamilya ni Sony Bean at Black Agnes ay halinhinang nambibiktima ng mga walang muwang na manlalakbay. Matapos mabusog sa karne ng kanilang biktima, ang natira ay kanila namang pinipreserba sa pamamagitan ng pag-aatsara o pickling. At upang mailigaw ang mapang-usisang otoridad na sa puntong ito ay paulit-ulit ng nakatatanggap ng mga ulat ng misteryosong pagkawala ng mga tao, ay nagiiwan ang pamilya ng mga parte ng katawan ng kanilang biktima upang magmukhang ang buong pangyayari ay isang pag-atake ng mabangis na hayop gaya ng asong lobo o oso. Sa kabila nito ay hindi pa rin maiwasan ang pag-aalala ng mga lokal na tumulong na rin sa paghahanap ng totoong dahilan sa kamalasan ng ilan. Dahil na rin dito ay napilitan ang pamilya na mambiktima lamang tuwing wala ng araw. At sa kombinasyon ng kanilang tagong tirahan, husay sa pambibiktima at pagtatago ng kanilang mga bakas na sinabayan pa ng mga maling bintang ng otoridad sa mga maling tao na nagresulta sa pagkasawi ng ilan, ay patuloy na naging matagumpay ang karumal-dumal na gawain ng pamilya. Ngunit isang gabi, malapit sa isang pier ay namataan ng ilan sa mga Bean ang mag-asawa na kanilang magiging sunod na hapunan. Ngunit hindi nila inasahan na ang lalaki pala ay isang dalubhasa sa pakikipaglaban at nagawa pang mapaslang ang ilan sa mga kalaban gamit ang isang maliit na espada, baril at angking katapangan. Sa kasamaang palad ay agad na napaslang ang kanyang kabiyak at sa gitna ng laban ay napansin ng ilang kalalakihan ang komosyon na naging hudyat na rin sa mga kriminal upang tumakas. Bagamat mabilis na kumaripas ang ilan sa pamilya ni Sony Bean nung gabing iyon, ay tuluyan namang nalaman at napatotohanan ang kanilang masamang gawain na agad nakarating sa kasalukuyang hari ng Scotland na si King James VI
at agad nagdesisyon na magpadala ng nasa 400 sundalo at mga aso upang matunton ang pinagtataguan ng mga sinasabing cannibal. At nung natagpuan na nga ng mga tauhan ng hari ang kuweba na nagsilbing tirahan ng pamilya sa ilang dekada, ay ikinagimbal ng mga batikang mandirigma ang kanilang nasaksihan na maging sila ay hindi kayang masikmura. Mga parte ng katawan na nakabitin, bariles na puno ng nakasusulasok na likido at ulo ng mga tao, gabundok na buto, damit at gamit ng hindi mabilang na biktima at ang mga hindi makataong itsura ng buong pamilya. Bagamat hindi na lumaban ang mga kriminal at maging si Sonny Bean, naging malaking pahirap naman sa magigiting na sundalo na King James ang paparating na high tide dahil alam nila na sa oras na abutan sila nito sa kuweba ay maaaring lumaki ang kanilang problema. Kaya naman agad na pagdesisyonan na lisanin ang lugar kasama ang mga kriminal upang dalhin sa isang kulungan sa bayan ng Edinburgh. Dahil na rin sa karumal-dumal na krimen na kinasangkutan ng pamilya ni Sonny Bean at Black Agnes, ay agad nagbaba ng utos si King James VI na wag nang litisin ang mga ito at agad hatulan ng kamatayan sa paraan ng pagputol ng paa, kamay at ari hanggang sa malagutan ng hininga si Sonny Bean at ang mga kalalakihan. At pagsunog sa stake naman para kay Black Agnes at mga kababaihan. At iniimbitahan nga pala kita na i-follow ang aking TikTok at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.